Pakinggan natin to si Marcoleta. Oh. Wala sa yan. Ako'y nagpapakalam na ano dito, ng pagkain. Para sa mga nandito. Sabi niya, wait nga. Accountability. Transparency, yun lang naman. Wala sa ano yan. Ako'y nagpapakalam na ano dito, ng pagkain. Ayun. Nagdahilan na lang siya. Yung anak ni Marcobeta. Si junior niya. Tinanong kasi siya ng reporter, ba't daw sila nandun? For accountability raw and transparency, kaya sumisigaw sila. Nung tinanong, Kong, anong balita? Anong masasabi mo doon sa impeachment? Na ongoing impeachment ni Sara Duterte na tuloy na. Ay wala, actually nagdala lang ako ng ulam ng pagkain dito. Eto pa, nakakatawa pa pala, take note. Nagmamalaki sa Facebook yung ibang nagpo-post. Natatawa lang ako. Yung mga ibang content creator, buti daw sila naka-Jollibee at McDonald's. Kumpleto daw, may pagkain. Hindi nila naisip yung pinagmamalaki nilang McDonald's. Saka Jollibee, saka tubig, juice, ano man yan, kahit pa whiskey pa yan, ano man iniinom yan. Diba? Hindi mawawala itong sasabihin ko sa inyo. Hindi mawawala yung kabobohan at katangahan nyo. Dahil kinukumpara nyo yung kalusugan nyo, yung mga pwede pa sanang ma-upgrade sa buhay nyo. Diba? Kesa dyan, sa utang inang kakainin nyo sa rally nyo. Diba? Real talk. Bakit di mo kaya bumili? First time mo, Jollibee? First time mo, McDonald's, burger? Bakit kami? May pa-burger kami. May pa-soft drink si Marcobeta. Coke pa kami. Kayong mga dilawan, pinklawan, pulahan. Ni tubig, wala kayo. Hindi, eto naman, real talk naman kasi ito eh. Wala naman kasi pumupondo sa rally ng ibang grupo. Wala naman, real talk yan. Kayo, proud na proud kayo. Puta, yung dignidad at kapasidad ng utak nyo, McDo at Jollibee lang ang katapat nyo. Pre, punta ka ng rally bukas. Tawagin mo isama mo si Mare. Hindi, wala mag-aalaga sa bata. Sige, wag mo muna papasukin ng bata. Importante to. At least meron doon, hindi tayo maugutom doon. May Jollibee room, may McDo sa soft drinks. Aray mo. Di ba nakakatawa lang yung ano nila. Nakakatawa lang yung ano nila, yung pinagmamalaki nila. Alam mo yung taga-bundok ka, kakababa mo lang ng syudad, hindi mo alam na may Jollibee at McDo pa lang nag-i-exist. Kaya Tapos bidang-bida mo sa social media account mo habang kumakain ka ng Jollibee. One Piece Chicken Joy. One Piece Chicken Joy na may ano pa, tawag doon burger steak. Sanggala, nagsati pakulong talaga. Hindi natin maintindihan kung ano ba pinaglalaban nila. McDo ba, yung kinakain ba nila ron sa rally? O yung dignidad at prinsipyo nila? Kasi mas naunang niyabang yung McDonald's eh. Saka Jollibee. Nakikita ko sa social media, hindi raw sila taggutom eh. Sana all. Diba? Kaya nakakatawa, no, mga kababayan, no, mga kabengador. Ang nakakatawa rito, alam na alam ng ministro nyo, alam na alam ng coordinator nyo kung ano at gaano kababa ang prinsipyo nyo para sundin nyo sila.
Ang lumalabas niyan mga kababayan, yung iba sa kanila walang utak na ginagamit, di ba? Hmm. Kasi kung meron silang sariling pag-uutak mga kababayan, alam nila eh. Di ba? Alam nila. Hmm. Bakit mo proprotektahan ang isang may criminal case? O, sige nga. Bakit mo proprotektahan ang tarantado? Bakit mo proprotektahan ang nasusuhulan? Bakit mo proprotektahan ang isang mandarambong? 'Di ba? Hindi makakasuhan yan si Marcobeta kung mismo kasi sa bibig na niya nang galing eh. Oh. Last hearing nga nung tawag dito, nung sila pa yung may hawak ng tawag dito, ng Blue Ribbon Committee nung mga Diskaya pa. 'Di ba sila mismo nag-interview sa Diskaya? Oh. Idinawit yung asawa niya. Oh. Yung yung insurance ng Diskaya, ang may-ari asawa niya. 'Di ba? Sasabihin na naman imbento ka. Hindi meron ako ebidensya. Si Birador Pikwa pa ba? 'Di ba? Oh. Ito pakinggan natin 'to. Wait lang. After every meal, washing dishes is necessary, so it's smart to hang a drain basket by the sink. I used to throw leftover food up. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Naku po. Ang parehong project. Hindi pa kasama yung asawa niya dyan, Hindi pa kasama yung asawa ni Marcoleta dyan. Paano pag kinanta pa ni mag-asawang Diskaya kung anong connection talaga nila kay Marcoleta? Kaya nga pa na yan salba niya. Tapos ginagawang frontliner, yung mga kaanib nila sa iglesia. Transparency, accountability ko, Accountability, eto nga, walang accountability, Walang transparency, Hindi nilagay sa SALE, Makakasuhan ba ng plunder case yan? Diba? Kung sa tingin nyo, may accountability nilatag yan. Diba mga kababayan, huwag kami, iba na lang. Kayo na lang ang magpaloko, total magkakalahi kayo. Lahi kayo ng uto-uto. Hindi ko naman nilalahat mga bobo. Yung iba uto-uto lang, yung iba walang magawa, 'di ba? Yung iba walang kasi, 'di ba? Baka itiwalag sila. Yung balita ko pa naman merong merong tawag dito, merong yung attendance, 'di ba? Akala nyo hindi ako naka-receive ng message? Meron.
Meron ako. Eto, akala nyo ha, nasa na yun. Hanapin ko yun sa kumpare ko. Pinorwardan ako. So na yun. Hanap ko pa eh. Ah. Natabunan. Di ko na makita, natabunan na. Saan na ba yung kumpare ko? Wala bigla yung kumpare ko ah. Oh, well, anyway, wag na natin hanapin yung attendance nila. Attendance lang naman yun. Yung kumpare ko naman di sumama. Kasi ang katwiran niya may trabaho siya. Which is totoo naman. Diba? Nakakaabala sila ng tao. Biruin nyo, sarili nyong mga kagrupo, sarili nyong mga kaanib, dinistorbo nyo. Napakaaga. Diba? Nakakaabala kayo sa mga taong gusto lamang magtrabaho sa totoo lang. Biruin nyo mga kababayan, grabing traffic yung ginawa nila. At take note, proud pa sila. Diba? Nagkatrabaho lang yan mga yan. Gusto nila magtrabaho para sa kinabukasan ng pamilya nila. Na hindi nyo naman kaya ibigay literally. Ano nangyari? Ano nangyari sa ano? Hindi, ito real talk. Ano nangyari after this? After this, naurong ba yung kaso ni Marcoleta? Hindi, di ba? Asan yung sense ng pinaglalaban nyo? Hindi, ito tanong ko lang sa mga INC nanonood dyan. Mga pare, mga mare. Mga kababayan na INC. Marami tayong kaibigan talaga literal na mga INC member. Tanong ko lang sa inyo. Anong nangyari sa rally nyo? Anong nangyari sa pinaglalaban nyo? Maliban sa nakaperwisyo kayo. Eto, tanong lang walang bantaan. Kasi alam ko mahilig kayong magbanta eh. Di ba may mga assassinator kayo? Tanong ko lang, ano ang napala ng rally nyo maliban sa nakadistorbo kayo ng ibang tao? Sige nga. At ano pa pala, sama pa pala natin yung nanuntok kayo ng kapulisan. May nanuntok sa inyo ng pulis. Maliban doon, ano ang magandang naidulot ng rally nyo sa EDSA at yan sa Maynila? Ano? May nagbago ba? Alam nyo nagbago? Yung imbis na maagang makakarating sa trabaho, sa opisina, sa eskwelahan, yung mga estudyante, winalang yan yung daan. Yun yung pagbabago. Biglang naging walang niya yung daan isang araw pagising nila. Hinarangan ng bus. Tama ba yun mga kababayan? Sige nga. Shoutout sa mga bagong pasok dyan. Di ba? Wala na silang magawang matino sa totoo lang. Wala na silang magawang matino. Di ba Ma'am M. Suzuki? Kim, Caceres. Kim, Kim Cerezo. Cerezo pala. Ayan, Ri. Ayan, kulto-kulto ni Manalo. Sabi ni Ri. Huwag ganyan, magagalit sila. Dapat tinagisa ng etchas, mga Marco Tae. Inday Sayad, 5 beses na nagsuot ng barong. 5 years na nangarap, maupo sa Malacanang, bigo palagi. Which is true naman. Di ba? Which is true. May basher nakapasok, may DDS. Sabi ni Ermi, atcha, ulul mo. Ulul talaga ako. Wala ka na magagawa sa kaululan ko.
matagal na akong ulol. Tignan mo nga, inuulol ko lang kayo, nagkakapera ako. Di ba? Nagkakapera ako sa YouTube, inuulol ko lang kayo. Wala pang license. Ay, oo pala, isa pa pala yan. Wala pang license yung rally nila. Basta na lang pumarada ron yung mga tanga. Buti na nga lang, mababait yung mga ibang kapulisan natin. Di ba? Pinayagan pa rin sila. Pinausog nga lang, di ba? Pero kung iba yan, nako, di ba? Susunod sa batas. Kami nga nagrally kami diyan, 'di ba? Nagrally kami diyan ng impeach Sara, 'di ba? Impeach Sara now, dutae. Ikulong si Sara, 'di ba? Dutae. 'Di ba nagrally tayo diyan? Kasama natin ang mga loyalista, bunyog, ang iba't ibang sangay, Magdalo, 'di ba? Nung sinabi nila hindi pwede gamitin yung 'di ba, yung mismong gitna, sumunod tayo. Sumunod sila Attorney Enzo, 'di ba? Sila Sentry, sila Laila de Lima. Sumunod sila, hindi sila nagpumilit. Itong mga 'to makukulit, 'di ba? Itong mga 'to makukulit. Hindi sila marunong rumespeto sa mga kapulisan. Kaya shoutout po sa lahat ng naandyan. Bukas sabi ni Pebbles na lulusob sila sa Camp Crame. Ay, pala. Eto sa mga hindi nakakaalam, Ang balita natin, ayon kay Pebbles, lulusubin ng bukas Camp Crame at may mga na raw, banta na. Asan ba 'yon? Eto, si Mami Pebbles talaga no? Lahat ng binabalita tumpak ito. Ito. Ito na yan. Sa mahal na Presidente ng Pilipinas at sa aking mga kababayan, Pakinggan lalo natin. na sa mga Katoliko, huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Sila ang gumawa ng plano na ito kasama ang Sara Army, si Sara Duterte, Pulong, Baste, sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Parating na ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo. Bukas, nalusubin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Maraming reservists sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng INC. Ngayon pa lang, Hindi, tama yun. May mga yun. kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng mga INC na nakaready na rin lumaban sa paglusob bukas ng Sara Army at INC. May mga lalaban na mga militar na miyembro ng INC. Militar na miyembro ng INC. Bukas, lulusob sila sa Malacanang pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame. Didiretso sila sa Malacanang para gawin uli yung nangyari sa kay Apo Lakay noong 1986. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. May iiwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Huwag kayong matakot, kaya pa natin yan. Diyos ko, langaw lang sila. Yan ang plano nila. Churut, tusok, Eduardo, kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Isipin nyo lahat mga kababayan, pinakulong niya ang kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel, pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta na sampid lang sa relihiyon at kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Ipagtanggol mo sa Hindi, valid point naman yung sinasabi ni rito.
Mami Pebbles. 'Di ba mga kababayan? Valid naman 'yun. Oo. Tama naman. 'Di ba? Bakit si Angel Manalo na mismong kapatid kadugo nila, na tinaywalag nila, 'di ba? At pinakulong nila during 'di ba nung panahon na nagkaroon sila ng problema. 'Di ba? Pero si Marcoleta, todo protekta sila. Kaya nga nagtatanong tayo bakit? May pakinabang ba? Tatanong lang. 'Di ba? Nako, delikado yan. We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause